Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, agoy! Aray mo! Mukhang meron pong makakasuhan, mga minamahal, oo, ng cyber libel. Isang dating general na ngayon ay naging vlogger na nagpapakalat ng fake news. Oo. Biruin nyo ba naman, nagpakalat ng fake news na itong si General. Itong si Boying Rimulya, abay, nasa 50-50 na daw ang kalagayan. Sinugod daw po sa emergency. O, ito nga yung title nyo. Actually, binago niya yung kanyang title. Yan o, yan. Yan o. Sabi dito, karma is real. Boying Rimulya, totoong kalagayan, isinawalat ng Office of the Ombudsman. Pero yung kanyang thumbnail, ito makikita ninyo, fake news nga, mga minamahal. Sobra. Diba yan yung pinapalabas nila na itong si Boying Rimulya ay nasa punto na kung saan kinakarma, ginagabaan, kung sa Visayas pa. Pero eto, merong lumabas na balita. Yari ka dito. Kasi binrake na po ni Vince Dizon. Ito nga pong fake news ng mga DDS na nasa hospitalization rush. Diba, kumbaga nasa emergency state, itong si Boying Rimulya. O, ito. Panoodin natin tong balitang to, mga minamahal. Describing it as fake news. Everyone, Clavano even... Ombudsman Boying Rimulya breaks his silence about his supposed hospitalization, denying that he was rushed to get medical care. In a brief response to the inquiry on Friday, January 2, Rimulya calls his supposed hospitalization fake news. The Office of the Ombudsman itself denied the rumors earlier in the day, but Assistant Ombudsman Miko Clavano also describing it as fake news. Clavano even remarks about how Rimulya had sinigang for breakfast on Friday. Si Clavano pala nagsalita. Akala ko si Vince Dizon. Okay, sorry, my mistake, mga minamahal. Pero at least ako, aminado ako sa aking pagkakamali. So, sabi ni Clavano, hindi totoo na emergency rush, 'di ba? Nasa emergency. Ano ba? Emergency rush itong si Boying Rimulya. So fake news 'yon. So kakibat din ito, mga minamahal, dapat sampahan ng kaso yung nagpauso na si General Opinions, 'di ba, na nagpakalat na nasa emergency state, 'di ba, itong si Boying Rimulya, para kahit paano hindi na nauulit. Actually may kaso na yan patong-patong, mga minamahal, itong si General's opinion, kasi kung ano yung lumalabas sa bibig parang hindi talaga lalaki, sobrang fake news. Naturingan dati ka pa man ding general, so dapat dyan tinatanggalan ng pension, 'di ba? Talagang sinususpindi lahat. Kasi biruin nyo sukdulan na yung kanyang pagiging fake news peddlers. Hindi mo ba alam yung na sinumpaan ninyo, 'di ba, sa mamamayang Pilipino bilang retired nung ikaw ay sundalo? Hindi mo ba alam yung sinumpaan ninyo, 'di ba, na masama ang gumawa ng ganito ganyan? 'Di ba? Tapos ang gagawin mo, nagpapakalat ka ng fake news. Hindi na din yan saklaw ng tawag dito. Hindi na din yan saklaw ng batas na mapagtatanggol pa kayo niyan. Oo, na sinasabi ninyo. Hindi, ang ginagawa nyo sa amin ay persecution. Yung ginagawa nyo, nagpapakalat na kayo ng fake news. Labag na yan sa ating batas. 'Di ba? Hindi na yan saklaw na freedom of expression, freedom of the press. 'Di ba? Alright, continue tayo. Morning. Earlier, Interior Secretary John Vic Rimulya also said that his elder brother played golf on Friday morning and was scheduled to have breakfast with him on Saturday. Naggo-golf. Rinig ninyo, naggo-golf daw itong si Rimulya. Pero ang sabi ni General's Viewpoint, di umano, itong si Boying Rimulya, 'di ba, ay naglalaro daw ng golf kasama si Cabral. Uy, 'di ba naman sukdulan ng fake news itong si General's Opinion,
Diba? By January 3. The rumors circulated across social media claiming that Remulla was rushed to the hospital. All these were posted on Facebook pages, some of which were found to be supportive of the Duterte family, particularly former President Rodrigo Duterte. Remulla is at the forefront of the government's quest to go after individuals tagged in the massive corruption scandal surrounding infrastructure projects. Yan. Galit sila dito kay kay Remulla, kay DOJ, Secretary Boying Remulla. 'Di ba? Kasi ini-reveal yung mga big fish. 'Di ba? Iniimbestigahan yung mga big fish. Galit na galit sila kasi natitirada, oo. Itong mga big fish. Kaya tingnan ninyo, bumabawi na lang sila sa pagpe-fake news, bumabawi na lang sila sa pagkakalat ng disinformation, misinformation. Magkano kaya yung bayad? Dito nga po kay sino ba tong pangalan na to? Magkano kaya ang bayad dito kay General's Viewpoint, General's Opinion para magkalat ng fake news? Naturingan ka pa man ding dating trabahante ng gobyerno, 'di ba? Tapos ganito yung ginagawa mo. Ano yung nangyari sa'yo? Ano na yung balita sa pagkaso di umano ng asawa mo sa'yo dahil nang bababae ka kaya ka natanggal sa... Retired ba yan? Or kasi may kumakalat na balita dati na hindi, natanggal siya eh. Kasi kung retired, dapat may edad, di ba? 70 ba or 60? Yung retirement. Pero sa kanya kasi, ang sabi daw, siya daw ay pinakasuhan ng kanyang asawa di umano dahil nahuling ng bababae. So parang na-ethics siya. Diba? So, hindi lang natin sure yung balitang yan. Pero hindi ko kina-confirm na totoo. Pero ngayon, kung ganun pa man, kung dati, ang gawain niya mang babae, ngayon gawain niya mang fake news. Ay, nako, aray mo. Di ba mga minamahal? O, ngayon, na ikaw ay sasampahan ng kaso, kung may magpa-file man sa'yo, hihingi-hingi ka na naman ng tulong sa mga DDS na GCash, send me a donation, send me a help. Diba? Paras ng dating ginagawa ninyong pambubudol ni Maharlika. Diba? Naku, hindi na kayo nahiya sa mga balat ninyo. Hindi na kayo nahiya sa mga sarili ninyo. Ano napapala ninyo kaka-fake news? Diba may napapala ba kayo sa pagpapalaganap ng fake news kung nasira nyo yung taong yun? Diba? Ano mapapala ninyo? Satisfaction ba yun? Diba? Libre lang ang maging mga minamahal. To be honest, libre lang talaga ang maging kind. 'Di ba? Walang bayad ang kindness. Pero hindi nyo man lang ginawa. Buhay pa yung tao pero pinapatay nyo na. 'Di ba? Mga minamahal, ganyan sila kasukdulan ng sama. Alright. Kayo ano yung masasabi nyo dito? Napaka-worst talaga nitong si tawag dito. May nag-comment nga dito. Dapat may picture ka ipakita, budol yan. Ayan Ayan ang comment Dapat may picture kang ipakita, budol yan. 'Di ba? Kasi budol nga, wala nga may pakitang picture eh. Tayo may pinakita tayong balita kasi hindi tayo fake news. 'Di ba? Sobrang papansin ang ginagawa ni ni General's Viewpoint, 'di ba? Gusto lang kumita, gusto lang magkaroon ng views. Huwag ganun, boy. Tanda-tanda mo na, 2026 na, wala pa din character development. Diyos ko. Alright, mga minamahal kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.